Of course, yung former SP Soto po, when he said na yung Chacha, ang Chacha na kailangan niya ay character change. Bakit hindi po nila ngayon simulan sa kanilang grupo? Sana Kanya nga. simula. Kaya nga, siguro mag-meditate sila. Sila mismo mag-character change, no? Sir Lito, hindi ko lang Mukhang alam kanina eh. Mukhang pick-up line yun na baka tinext sa kanya nung producer ng Itbulaga. Actually, nakikita kong nag-iit bulaga siya nung panahon nagpapaliwanag siya eh. Sir Lito, I just do not know who said this, no? Marlon and Elmer, baka matulungan niyo ako. They said na yung walkout nila is a legislative strategy. How is that po? Mig Zubiri yan. Mig Zubiri. Oh, kasi nakita ko siya yung parang nagpo-promotor. Siya yung sumisenyas eh, no? Tayo na. Hindi ko maintindihan if Senator Mig Zubiri understands the difference between a tactic and a strategy. No, Right. Yun na lang ang sasabihin ko. Let's go back to the dictionary. What is a strategy and what is a tactic? Now, napansin ko, ilang beses ko pinapanood eh. Napansin ko, nung nag-walk out na sila, 'di ba? Inumpisahan nga nila Senator ano pa to, Senator Tulfo, the Tulfo brothers, tapos si Kiko, lahat. Yeah. Napansin ko, parang mabagal at naghihintay siya ng lakad si JV Ejercito. Siya yung last na lumabas. Parang tinitingnan niya at nakatingin pa siya sa kisame. Kaibigang matali ko yan si JV Ejercito, no? Pareho kami ang nagdala nung Miss Saigon dito sa Pilipinas nung panahon ng tatay niya, no? Kami ang nag-produce noon, no? At kaibigan ko siya, no? Between Jinggoy and JV, malapit ako kay JV. Siguro iniisip ko kanina nung pinanood ko ulit, naisip ba ni JV na parang deja vu ito na ginawa nung sa tatay niya? No? Prosecutors. Yung prosecutors, naisip ba niya na yan? Parang silang dress rehearsal na naman pinaplano nitong mga pinklawa na gagawin na naman sa impeachment trial. Di ba? Pag hindi nila nagustuhan yung nangyari, magwo-walk out sila. Sir Lito, Luma na yan, bumenta na yan. Bulok na. Sir Lito, ito bang walkout ng minority senators, sa tingin mo may dikta o may pressure mula sa Malacanang? Hindi naman siguro. Hindi na yan. Yan instinctive nila. Sila lang yan. Kasi Sila lang yan. dito, kung nasabi nyo, at ganun din paniniwala namin, napatungkol ito sa flood control scandal hearing na ayaw nilang matuloy, ang unang-unang tatamaan talaga dito sa flood control scandal hearing, yung Malacanang mismo o si Bongbong Marcos mismo. Yun na nga yung difference between strategy and tactic. Yung strategy, huwag maumpisahan uli ang pagbukas ng Blue Ribbon Committee hearings on the flood control scandal. Yun ang strategy. So marami silang mga strategy A, B, C para mapapigilan yan. Yung tactic, yung walkout, yun yung bigla na lang. O sige, para labas tayo. Right. So ngayon, ito, usapang ekonomiya, Sir Lito. At hindi ko talaga makalimutan na paulit-ulit mong sinabi yung politics of the stomach. At kung ang tinanong ko nga kanina is kung hanggang kailan kaya ng mga Pilipino na tanggapin itong mga nangyayari ngayon sa Senado. As far as I've read, two economists has already stated that next or this month's inflation rate will probably shoot past 10%. Kasi hindi pa natin na-feel yung talagang totoong effect, no, ng Middle East crisis. Pangalawa, nakikita ko because I do the stock market trading, Jollibee reported a 39% drop in their profits in the first quarter of 2026. So, meaning to say, yung ekonomiya natin, at sinabi mo nga the last time na-interview ka namin, sabi mo is our economy is in deep shit. Yeah. Seeing everything. Ano na naman yung nakikita mo? Elmer, our family has been in the food business for a long time, no, since 1960s, no. So naiintindihan ko yan, no. I know how to run a restaurant, I know how to run a bakery, I know how to run all of these things, no. All of these sabihin natin small and medium scale businesses, no. Yung mga restaurant ngayon, makikita mo, napupuno lamang pag payday. At yung mga restaurant pa, doon na lang ang mga sa Jollibee at McDo at Mang Inasal pumupunta ang mga tao eh. Yung mga medyo mas mahal ang pagkain,
hindi na pinupuntahan dahil nga eventually magsasarahan niya mga yan dahil tuloy-tuloy ang renta nila, ang taas-taas ng kuryente, ang taas-taas ng mga materyales, no? Eventually magsasarahan yan. What will that mean? Unemployment, no? Underemployed na nga yung mga empleyado nila, magiging unemployed na ngayon, no? So that is one. And then makikita mo, actually pag pumunta ka sa mall, ang dami na sarado di ba? Ito sa Cebu, Yes. no? Kasi mas resilient ang economy ng Cebu kaysa dito sa Metro Manila, no? Pero yan yung politics of the stomach, that is what's going to hit this administration. And unfortunately, there are no immediate solutions in sight. Why? Sinabi mo kanina, Elmer, yung inflation baka mag-hit ng 10%. I wouldn't be surprised. Why? March lang ang umpisa nagtaasa ng gasolina at diesel, di ba? March lang. Kasi February 28 lang nung tinira ang Iran, di ba? Yes. So March lang yon. So ang na-capture no 7.2% inflation index ng first quarter is only March, no? Ito April, May, June. Hindi naman bababa ang presyo, lalo tumaas ang mga presyo Kaya nagkakaroon na ng cascading effect on other commodities, no? So, ayan, ano na yan? Tuloy-tuloy na yan. So, tataas yan. What can government do? Ayuda pa more? No? Nauubusan na nga sila ng pera Alam mo ba, Elmer, Pam, Marlon, I don't know if you've seen that. Meron ng in-issue si dating budget secretary, acting budget secretary na Toledo, yung nag-resign, nag-resign at ngayon ewan ko saan na GSIS yata, na direktor. Meron siyang administrative order, no? Memorandum order, I'm sorry. Asking all government agencies, no? Including LGUs to cut their budgets by 20%, mandatory savings 20%. Wow. Natatandaan ko noong panahon ni FVR, nung nagkaroon tayo ng Asian financial crisis, nagkaroon siya ng ganung order, pero 10%. Ngayon, 20%. Sinusunod ba yan? Kasi kung hindi yan, kung yan sinusunod, no? Malaki din ang impact niyan sa employment. Yung mga job order, yung mga casual sa gobyerno, no? Pangalawa, merong ganung memorandum order. Pero kailan lang nakita natin, complete with mga Instagram photos, 26 yata na opisyal ng Department of Health, no? Nag-attend ng the World Health Organization conference, annual conference yan sa Geneva. Sila, 26 yata, kasama yung mga ASEC, mga USEC, kung sino-sino mga direktor. No? Tama ba yon? Alam mo, Elmer, nung ako yung naging head ng delegation to the WTO conference, no? Nung 2011, no? Ang dala ko, 2 tao, 3 lang kami. At we were able to talk to the US Trade Representative, to the different countries na may impact sa ating Department of Agriculture, no? 3 lang kami. Marami naman kami nagawa. Ewan ko kung anong dahilan para magdala ka ng 26 na tao dun sa WHO. Junket. Baka pinagtatawanan tayo ng ibang bansa Baka mas marami pa tayo sa pinadala ng Japan. Mas marami pa tayo sa pinadala ng US. No? I mean, are we serious? Are we serious about coming up with solutions to the crisis? Hindi ba dapat parang Pam, you're I don't know if you're a single or you're a housewife, but hindi ba pag gipit ang pagkulang ang hindi ba nagtitipid ka? Tama. Lahat naman tayo ganun ginagawa. Di ba? Look at the household budget. Pag kulang ang kita, tipid. Tayo hindi Totoo po yan. Diba? Oh my God. Well, sir, dito to answer your question, I'm not a housewife. But I'm the breadwinner of the family. And nandito na rin po kami sa punto na ano ang hindi priority bilhin sa grocery. Tama. Yun nandun po kami sa punto na yon. And of course, yung may mga considerations na kailangan ba o gusto lang. Even sa sarili ko, kapag pupunta ako sa mall, makakita man ako ng red sign because may sale. Dati I will grab the opportunity na makakuha ka agad ng mga sale. Pero yung ngayon, iniisip ko na meron pa akong hindi nasusuot Bakit bibili ako ng something? Totoo Yung ganun doon. Sir Lito, you said a while ago na pinagtatawanan tayo, no? Hindi ba't katawa-tawa rin na ang DOH or Ted Herbosa, Secretary Ted Herbosa said nag-donate ng $10 million, tama ba, sa World Health Organization. Hindi ba kailangan ng bansa natin at kailangan sa iba mo i-donate? Precisely. Yung World Health Organization right now, ang regional headquarters nandito sa Pilipinas, no?
Itinayo yan panahon pa ni Presidente Macapagal, yung unang Macapagal, no? Doon sa United Nations Avenue, corner ng Taft Avenue. Oo. Maganda naman yung building eh, no? Ngayon gusto nilang ilipat, magdo-donate tayo ng building, no? Tayo mag-donate ng building, tayo magpapatayo para lamang lumipat sa mas magandang lugar kasi hindi na fashionable ang Taft Avenue, di ba? Ano pa naman? Di ba? Mas mabuti nga yung World Health Organization nandun dahil malapit sila sa PGH. Di ba? Sir Lito, no? Yeah, go ahead. Sir Lito, about 2 days ago, isa sa export processing zones dito sa Cebu, may isang seafood processing company biglang nagsara without due notice doon sa about 222 employees. Ang sabi ng kumpanya, regulatory restrictions daw ang dahilan. But we are not buying it, no? I'm not buying it. No, I think na talagang pababa na yung kita niya at nalulugi na yung kumpanya na yun. And in fact, there are many companies within the export processing zones dito sa Cebu na sabi ng mga sources ko, nagle-lay off na talaga at nagpo-force leave na yung iba. Ikaw ho ba, sa lawak ng iyong network ng mga employers at mga company owners, labor groups, do you hear this kind of retrenchments or layoffs or yung pagsasara, temporary man o hindi sa ating... Definitely. Wag na tayong mapaiba. No? I'll just give one example. Zamboanga City is the sardine capital of the Philippines. Doon ang mga canning factories ng sardinas. Dahil sa mahal ng diesel, no? Nagsasarahan na yung iba, no? 70,000 employees according to Congressman Rolando Makasait kasi taga roon siya sa Zamboanga City. Umaangal lahat ng dahil hindi nila kaya. Yung sardinas pagkain ng mahirap eh. Ngayon nga napakamahal na rin ng sardinas eh. Di ba? That's one example. Napakadami pa niyan, no? Napakarami pa niyan. Kasi nga among other things, mabuti pa ngayon yung isda at least sa WPS o sa Celebes Sea natin kinukuha. Pero yung mga halimbawa, yung mga nag-aangkat ng cara beef at beef para sa corned beef, para sa mga hotdog, mga sausages, ini-import lahat yan eh. No? Dito lang yan ilalata. Yan lang ang trabaho natin, ilipat sa lata, i-packaging, no? Ini-import nila yan, yung mga raw materials. Sa mahal ngayon ng logistics, no? Taasan din ang presyo niyan. Pag hindi na kaya ng taong bayan bumili at alam mo nga, gaya na sabi mo pa, nagtitipid ang mga housewife, nagtitipid ang mga humahawak ng household budgets, no? No? Magsasarahan din yan. Kaya ang resulta talaga, ang net effect nitong nangyari na ito, dahil din naman tayo hindi preparado, hindi handa, will go even beyond 2028. No? Yung GDP natin, magkano na lang? 2.8% first quarter? Hindi ba? Babagsak pa yan pagdating ng second quarter. No? Tapos ang ating utang naman palobo ng palobo dahil in order to finance a 6.7 trillion peso budget, we need to borrow. Kasi kung hindi, paano yung pork barrel ng congressman natin? Ayun na, kita po nasa Japan. Pam, sorry. Sir Lito, of course, yung poverty, yung malalang graft and corruption, oil price hike, ma-attribute natin yung mga problemang yan. Kaya bumaba o kaya nag-negative 15 yung net satisfaction ratings ni BBM. Tapos alam natin, iba ang focus ng administrasyong ito. Ang focus nila, sa halip na tugunan yung mga typical na problema o talagang kailangan tugunan na problema na direkta sa sikmura ng mga kababayan natin, ang nakapokus sila sa harassment at panggigipit sa mga kritiko ng administrasyon. Sa tingin mo ba, ngayong kabi-kabila o sa mga darating na araw ay magkakasunod na pag-aresto sa mga senador ang gagawin ng mga otoridad, makakatulong ito kay BBM para may angat pa ang kanyang ratings or lalo lang itong magpapabagsak sa kanya? Lalo lang babagsak. Kasi yun ang problema ng presidente ng Pilipinas eh. Kaya kasalanan ni Trump, kasalanan din niya ni Marcos. Di ba? Laging, kasi ikaw ang presidente eh. Ikaw yung dapat merong plano at magaling mag-execute ng plano mo yung mga cabinet members mo. Ang problema, magaling man yung cabinet members mo, wala ka naman plano eh. Wala ka naman direksyon eh. Wala ka naman vision eh. Masaya ka na lang na naging presidente ka na. Kung saan boundary ka na. Oh, presidente na ako, boundary na ako. Kota na. I mean, I'm sorry, Elmer, Pam, Marlon. I'm getting emotional, no? Because We all should Alam mo, get emotional. alam mo, yung driver namin, no? Driver namin dito sa bahay. Alam mo, sinasagot ko yung pagpapaaral sa kanilang mga anak, sa anak nila, no? Kasi nga, alam mo namang ang hirap ng buhay lalo na sa mga mahirap, no? So,
kanina lang nakita ko tumaas yung tuition fee nung, hindi naman kasi I mean, in fairness to them, para naman magkaroon ng mas magandang future yung anak, yung dalawang anak niya, at meron pa akong dalawa pang scholar din na college na ngayon. Yung pagtaas ng tuition, napapansin kasi para wag naman sa public school kasi mas maganda ang private school. Sa private school ko pinapapag-aral sila yung mga anak ano. Nakita ko quantum jump yung yung tuition fee, no? Na I mean it's beyond 30% ang increase in tuition fee, no? Na ang dami-dami pa mga miscellaneous fees, no? I mean, paano kung mahirap ka, no? Kaya ako nagiging emotional dito dahil alam ko how the people feel, no? How the poor feel, no? Kaya, So Sir, forgive me for this question, Sir Lito. This is also a very emotional question from me, no? Ikaw po ay isang icon na when it comes to the political landscape sa ating bansa, no? Saan mo nakikita na yung taong bayan mismo ay lalabas na sa kalsada at mangyari yung nangyari in 1986, mangyari nung nangyari doon kay President Erap Estrada, mangyari na yung nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo, at yung iba pang uring pagkilos na taong bayan na mismo dahil sawang-sawa na sila na walang ginagawa ang gobyerno, hindi pamumulitika at pangungurakot pagnanakaw sa kaban ng bayan. Elmer, at my age, no? Like lalo ako nagiging madasalin, no? Nung bata-bata ako, minsan di ako nagsisimba. Pero ngayon, linggo-linggo, nagsisimba ako. At lagi ako nagdadasal. Pagka, alam mo yung Our Father, di ba? Pagka sinasabi doon sa ama namin, give us this day our daily bread, di ba? Hindi ko hinihingi yung give us this day our daily bread para sa pamilya ko o para sa mga pamilya ng mga anak ko o mga kapatid ko Iniisip ko lagi doon, yung give us this day our daily bread, yung mga mahihirap. Ano pa ba yung daily bread na kaya nilang bilhin sa kanilang liit na kinikita? No? So kaya doon sa tanong mo, Elmer, wala ang hirap. Nung the past podcast na ako inyong inaimbitahan, tinanong niyo ako noon, ano sa tingin niyo ang magiging legacy ni BBM, di ba? At ako'y nag-isip ng matagal at sinabi ko, kasi immediately sabi ko, wala no? Pero ngayon, looking back, no? I mean, that question provoked a lot of thinking on my part. Now I know what his legacy would be. No? ano po? He is the only president of this country who surrendered the sovereignty of the country and surrendered the Filipino citizen to a useless international tribunal, insulting the judiciary system of this country. That will be his footnote in history. That is what he will be remembered by. Insulting not just the judiciary of this country, Sir Lito, also questioning the leadership na pinakita niya sa bansa. Ano? Napaka-weird. Tsaka yung, wala ba tayong pagmamahal sa sarili natin? Wala na ba tayong national pride na dapat ipagtanggol? Yung sovereignty natin. Controlling the dignity of Filipino people. Precisely. Hindi ba? Yung mga OFW natin, alam mo, nung nakabiyahe ako last year, after the incident, March yung pagkaka-kidnap kay Presidente Duterte, nakabiyahe ako noong June, no? Lahat ng mga nakakausap ko, whether OFW o yung mga kaibigan kong foreigners, no? Ang laging tinatanong, how could your country do that to your former president? Ganon. Kasi nahihiya. Siguro yung mga employer ng ating OFW, tinatanong din yun sa kanila. No? Actually, totoo po yan. Most of our viewers and subscribers po are OFW, Sir Lito. But to also, sundutin ko lang po yung kwento ninyong yan. As a political strategist, what can President Marcos do na kahit papano makabawi siya sa Pilipino? Well, to his credit, mukha siyang mabait. No? So lipad siya ng lipad, biyahe siya ng biyahe sa kung ano-anong lugar para mag-distribute ng 20,000 pa, 200,000 pala per barangay. Di-distribute ng di ba kung ano-ano mga ayuda at kung ano-anong magbubukas ng project na miski mapakaliit na project, yung wala kakwenta-kwentang project, patulan but he has been doing that for the past 6 months. O ano resulta sa satisfaction rating niya, no? At ang problema kasi diyan, pag ganyan sadsad na sadsad ang net satisfaction rating mo at dumadami ang dissatisfied sa'yo,
that will eventually, as it already has, convert into your trust ratings. Pag nawala ng tiwala sa iyo ang taong bayan, no? Delikado na 'yan, no? Kaya to answer yung question kanina ni Elmer, kailan ang taong bayan lalabas sa karsada? Pagka yung nagugutom ng talaga ang mga anak nila, no? At wala nang ipantustos, no, sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, maaalaala nila na wala naman kasi kaming tiwala dito sa hinalal namin nabudol kami nito no? Then that is when it might happen, no? I cannot say when, where, or what. Right now they're being propped by the bishops of the numerous Catholic Church, no? Which I find utterly unacceptable as a Christian and as a Catholic, no? Bakit yung mga obispo natin kino-condemn si Inday Sara, si Vice President Inday Sara? Miski na ang pag-usapan lang natin 125 million o 112 million plus 500 million, no? Na inaano nila, inuurirat nila sa kanya. Because of that, kino-condemn na nila siya na corrupt. Whereas on the other hand, a single congressman, for instance, from Iloilo, I won't mention his name, got 4.5 billion pork barrel, no? Last year, no? Yung sa Iloilo na yun, daldal na kontra kay Sara, no? Right. Ayun. I mean, ayun, nakita mo ba magkano ba kinita niya ron? 10%? Mabuti kung 10% lang. Kung 15%, 20%, 25%. Gaya nung nangyari sa Bulacan, hindi ba? Yun ang ibig ko sabihin Hindi pa sila nag-iisip na i-compare naman nila yung magnitude of a violation of law, if it is a violation of law, which still has to be proven, as against, no? Yung napaka-flagrant, napaka-obvious, no, na pagwaldas sa pera ng bayan through flood control projects and other infrastructure projects, no? Ito, Sir Lito, another emotional question sa iyo, no? You've been through decades, no, of upheaval, political upheaval sa ating bansa. Ang tanong ko, where were you, kailan ka naging proudest to be a Filipino? Kailan ka sumigaw sa buong mundo, eto, dahil sa gobyerno ko ngayon, I'm proud to be a Filipino. Kailan po yun? Okay. One, yung People Power Revolution. Nung napilitang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos dahil sa People Power, no? Call it a military mutiny turned into a people power. That was a proud moment, no? At noon, Postmaster General ako ng Pilipinas, pag uma-attend ako ng mga kasi nung Postmaster General of ako ng Pilipinas, ako rin ang Secretary General of the Asian Pacific Postal Union. So uma-attend ako ng conferences at board meetings ng Asian Pacific Postal Union, no? Talagang hinahangaan tayo noon. Pero napakadaling lumipas noon In fact, no? When I was in Korea, in South Korea, I sat down with the Minister of Posts and Telecommunications. Yun ang counterpart ko, minister rank sa kanila. At sinabi niya, pinuri niya tayo, yung ginawa natin, no, that it was a bloodless revolution, etc. But he told me something that to me is very important as a lesson in life, no. Sabi niya, remember, popularity is fleeting, no. It is like rain. When rainwater falls into the ground, it is lost forever. But when rainwater is caught by a basin, you can keep it, no. Popularity is fleeting. Popularity must be followed by achievements that will redound to the benefit of the people. No? Senior siya, kasi noon 30s lang ako noon no. Siya mga 60, 65 na siguro. So it was a very important lesson for me, no? People have to achieve results. I was also proud nung panahon ni Pinoy, President Aquino, no? Miski sabihin mo ano siya ng mga dilaw, no? Kasi nakita ko noon na talagang stricto siya when it came to corruption, no? Talagang nakita ko 'yon, no? Talagang diretso ang no? At hindi yung kontrolado ng Kongreso at ng Senado ng Kongreso ang power of the purse, no? Talagang hinigpitan niya ang paggasta ng pera ng bayan, no? Marami namang incidents There are always times when you feel very proud of your country. I haven't seen a moment like that in this government. Sir, ito, na lang ako bago tayo mag-end live. Yeah, Marlon. Yung ratings ni BBM na negative 15. Tapos maraming nagtataka at maraming naghahanap bakit hindi nilabas ng sabay yung ratings naman ni VP Sara. Pero i-assume natin na mataas ito. Sa tingin mo, bakit sa kabila ng mga pag-atake, paninira, banat at impeachment na isinampa kay VP Sara, patuloy ang pagtaas ng ratings ni VP Sara at bakit patuloy naman ang paglagapak ng ratings ni Bongbong Marcos?
Um, hindi ko masasagot yung tanong mo kung bakit hindi nilalabas yung kay Vice President Sara, no? Baka naman ilalabas pa, no? I mean, ginagawa yan ng mga survey ng mga rating companies para nga ma-extend yung shelf life nung kanilang survey, no? Pero I think basically one is because of the dissatisfaction. The dissatisfaction to the president brings relative satisfaction for the vice president. But to me, the more important thing there, no, na bakit ang satisfaction rating, even trust rating, even approval rating ni Vice President Sara ay mataas compared kay President Bongbong Marcos, is because the people now realize that their life was better and their safety was more secure when the father of Inday Sara, President Rodrigo Roa Duterte, was taking care of the nation and taking care of the people, his constituents. Nakikita nila yon. At nakikita nila siyempre kay Inday Sara, malamang si Inday Sara ganyan din. Pareho rin ang tatay niya. No? Kaya yun, sabihin na natin nostalgia effect, but it's nostalgia because they felt good. They felt safe and secure during the time of PRRD, which they are now not feeling. No? They are now, their experience in the present government is totally different. So what do you think, Sir Lito, is the greatest legacy of a Rodrigo Roa Duterte presidency? Marami, no? Maraming legacies, no? Even yung Build More was yung Build was a good legacy, no? I mean, most of the projects na binubuksan ngayon are projects pa talaga ni Presidente Duterte. No, but more than that, it is naibalik ni Duterte sa ordinaryong mamamayan, no? Na yung palang gobyerno ay kasangga nila. Na yung palang gobyerno ay tumutulong sa kanila. Na yung palang gobyerno ay inaasikaso ang kanilang pangangailangan. That they do not see in the present government. Sir Lito, naniniwala po ba kayo na ang susunod na presidente si Inday Sara Duterte? Well, that's 2 years down Given the the road. numbers. Yeah, that's 2 years down the road, and anything can happen. Hindi naman tayo Diyos para magano. But yes. All things being equal. Kaming mga nag-aaral ng economics, lagi namin sinasabi, all things being equal. In an ideal world. Yeah, all things being equal, she will be the next president of the Philippines. Ayun. Maraming salamat. Everyone, our expert, our political... Wag naman. I'm just a retired political technician. Grabe, Sir Lito, yung clamor sa inyo. Dahil madali po ninyong pinaliwanag ang mga bagay-bagay, hindi po kayo gumagamit ng mga mahihirap na salita, payak po ang inyong pagpapaliwanag at suwak po sa puso ng mga manonood natin. Kaya maraming salamat. Sana po maulit itong ganitong ugnayan salamat, sa Pam, Marlon, Elmer. Ayo, bye. Ayo, bye, Lito. Daghang kayong salamat. Maraming salamat, everyone. Sir Lito Banayo. Thank you po. Ayun, di ba? Grabe, no? no? Naging emotional siya, ha? I don't know kung luha yun, napaganon siya. Parang yung mata niya doon. Sa paramdam niya, tao niya, driver niya, di ba? Ang talaga pinag-uusapan natin, yung tuition fee. Yeah, kanina. Pinag-uusapan natin yung tuition fee. Kung saan kukuha ng pang-enroll yung mga magulang. Ang masaklap, wala nang pang-enroll yung mga magulang para sa tuition fee ng kanilang anak, nagtaas pa ng triple. Yung ilang private school. At yun kasi nararamdaman din ng taong tumutulong na nakukumpara niya yung parang, although hindi sinusumbat, we all know that for a fact. Pero para dahil ikaw ang may hawak ng power of the purse, di ba? Yung lahat ng tulong na dapat mo matulungan, tapos umangat yun dito, double time ka ngayon. I'm not just specific to Sir Lito's case, no. Marami tayong ganyan. For Marlon may tinutulungan, hindi lang dinadrumbit yan. Kuyang may tinutulungan, ako may tinutulungan, hindi lang natin ugali na talagang pinangangalandakan natin yan, pero nahihirapan din ang tumutulong. Dahil doon sa tumutulong, for all we know, baka wala rin tumutulong sa kanya. Di ba? And of course, ganito talaga ka-open-minded. Ang isang, masarap ganito kausap na tao, no? Hindi sarado yung isip. Di ba? Anong sinabi niya? Dahil kaming mga nag-aral ng economics o ekonomista, di ba? Hindi talaga may iwasan sa numerong meron na ang susunod talagang presidente si Inday Sara Duterte. Yun na, she's unstoppable. Kaya nga
ang sabi ko noon, at inulit-ulit ko rin ito, no? When she hurdles the impeachment at hindi siya makonvict, the next thing that is very, very important to VP Sara will be to keep herself alive. Bigla ako napaisip, no? Ito mga bumabatikos kay BP Sara, ito mga nagbubulag-bulagan sa katarantaduan ng administrasyon. Hindi ba sila bumibili ng bigas? Hindi ba sila nagbabayad ng tubig at kuryente, internet? Hindi ba sila nagpapakarga ng gasolina o namamasahe? At wala rin ba silang pinag-aaral? O hindi rin ba sila namamalengke? Bakit parang tayo lang ang nakakaramdam ng sobra na ang taas ng bilihin? Bakit parang sa kanila baliwala, basta ang focus nila ay kay BP Sara lang at doon sa 125 million pesos confidential fund? Kung buhay na buhay ang gripo nila, Marlon, bakit sila magtatanong ng ganyan? At saka, kailan ka ba nakakita ng isang Senado na yung minorya ay gagawin ang bordering on the unethical, immoral, unparliamentary tactics, no? Para lang proteksyonan ang isang presidente na negative 15 na ang satisfaction ratings. In an ideal world, no? Or all things being equal, sabi nga ni Sir Lito, even the most ardent supporter of a president should begin criticizing his boss. Kasi it doesn't take a genius. Any reasonable human being will probably say, ano ba tong boss ko? Something is not working. Something is not adding up. Ito yung pinagagawa sa amin, pero ang aming constituents, negative 15. Tingnan mo si Mig Zubiri. Grabe yung bashing. Pinupuntahan pa nga, hinahamon pa si Zubiri. Pero ang sabi niya, humingi siya ng patawad. Can you imagine? Baka may receivables pa. Humihingi ka ng patawad on behalf of a president who is in its historic net satisfaction rating of negative 15. Ay, hindi ko natanong. Gusto kong itanong yan, nakalimutan ko. Kung naniniwala ba siyang padded yung negative 15? No? Sana pala naitanong natin yan. I'm sure maniniwala din siya na. Mauulit pa naman yung pag-interview natin. Kaya salamat Sir Lito and Marlon, again, thank you for coordinating, no? Thank you everyone. Sana ito ay magbigay ng malalim na isipin sa ating lahat kung ano or kung saan direksyon natin gustong dalhin ang ating future dito sa bansa. Because 'di ba si Sir Lito sabi niya, it got him into thinking na ano nga ba talagang legacy, no? Ano nga ba talagang legacy? But ako kasi ang legacy I always take it as a positive word eh. So ibig sabihin, kung negatibo yung naibigay niya na legasiya ni Bongbong, wala talaga siyang naisip na positibong nagawa. Wala talaga. Kundi yun nga, ipakulong ang kanyang kapwa. Yon. Maraming salamat po sa inyong lahat na nag-take two sa Third Floor Studio ngayong gabing ito. At of course, kay Sir Lito Banayo, Kuyang Marlon for adjusting your time. Maraming salamat sa inyo. Thank you rin. Bukas po, may maghanap sa amin. Pipilitin ho namin pero ayaw namin. Pipilitin. Oo, meron lang mong lakad. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi. Don't forget the LSS. Yes, before we go, Pam, meron akong mensahe sa kanila, no? Just like the last interview with Sir Lito Banayo, you can actually recontent this interview kasi medyo mahaba din. Nasa 1 hour, almost an hour and a half na tayo. Oo. So you can actually splice at piliin niyo yung mga magagandang statements ni Sir Lito at i-share niyo sa inyong mga platforms because again, the messenger is not important, it is the message. At kung si Sir Lito talagang very credible yung tao pag nagsasalita because you cannot question his experience, Pam at Marlon. The wealth of experience, the wealth of institutional wisdom that this guy had. I mean, you know, he's a very, ano na to si Lito eh, parang jewel. Parang itong gem. Tama yung sabi mo kanina, icon. At saka yung credible. Expert. Political. Nobody's questioning him. Tingnan mo, meron bang mga dilawan-pinglawan na nag-question sa kanya? Wala Ni-rebut siya? Wala. Yung approach niya hindi pang bardagulan. Yung approach niya pang malumanay, di ba? Oo. Yung spectrum ng kanyang politics napakalawak, no? Yes. Na hindi mo siya pwedeng itag na dilaw, hindi mo siya pwedeng itag na loyalista, hindi mo siya pwedeng itag na DDS siya. Basta lang malawak at bukas ang isipan niya at ito ang sinasabi ng nakikita ko base sa aking pagiging experienced, kaya naman siya mahal ng tao, di ba? Kaya yun. So, gawin niyo po re-content niyo, no need for permission from the third floor, no need for attribution. Go ahead at re-content it all you want. Yes, oo. Maraming salamat. Don't